ito na yung pasabog ko na sinabi ko kay Mr. Flores na dito ko i-place. Marami yung nagtataka bakit naging involved ako masyado. Yes. Pinaliwanag ko, it all started with Sergeant Cotesa. And hindi ako papayag na yung nangyari dun sa kay Sergeant Cotesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli sa ating gobyerno, particular kay Ombudsman Boying Rimulya, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Cotesa. Yung ilang ditong vloggers nung nasa Valle Verde, di ba bigla kami tumayo dahil sinusundan kami. Anyway, going to that question, ito na yung pasabog ko na sinabi ko kay Mr. Flores na dito ko i-play. So, gagamitin ko lang tong speaker ko mismo ha. Ready tayo kay Secretary Mike Defensor. Bakit naging involved ako masyado? Yes. Pinaliwanag ko, it all started with Sergeant Cotesa. And hindi ako papayag na yung nangyari dun sa kay Sergeant Cotesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli sa ating gobyerno, particular kay Ombudsman Boying Rimulya, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Cotesa, nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na natin si Sergeant, kasama na ninyo si Sergeant Cotesa. Yung kasong inilalaban ninyo ay galing sa mga pananalita ni Sergeant Cotesa. Ang 18 Marines, katulad na nabanggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Cotesa, hindi ganun yung nangyari. So I have here yung video clip ng phone call ng asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Cotesa, may nalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So, ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Cotesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gibigyan si Sergeant Cotesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Rimulya, bigyan ng protective custody, hanapin, at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Cotesa at ang kanyang pamilya. Cellphone, lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? May na ako. Lakas ang puso. Nagingi siya, nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na binibidyohan ka para may record. I-record kami, i-record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila? I-record daw lang. Sabi-sabihin? O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yung niya, binigyan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit silang na hindi na totoo. Na hindi nila si Maclean na pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pira, babayaran ko. At sinabi pa daw na hindi na sa inyo. Wala akong alam doon sa dinibili doon sa bakit yung Martins.
Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang Kaya yan. yung representative doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi nasabi yung Gitna? dahil sa upload yung kita ko na tapos may upang 24 number. Ba't ang haba naman? Hindi sila po ako eh. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala yung ibang Bago na Ay, yung may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. No, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. sabi nila ilalabas. Bakit di pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Dinadali daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit ako masahin ko eh. Kaya ulit ko ba? Anong magkakapalit sa magkakapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala na magbubulo dyan sa inyo. Wala naman ang gulong sa amin ah. Han, sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila lang nanakot sa amin eh. Kaya ang sabi ko sa'yo pag natangan, gusto ko naman yung na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka natulog, meron ka pang maligag na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Ano? Pag sinabihan ka ng palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Kung yun yung sakali, pabantayin mo lang sila kung may hearing ng korte, pabantayin mo na lang sila sisili. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob, doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Tama na sa akin eh. Hirap. So, Secretary Duterte, it was reported last year pa po. Last year. And that was the last conversation of the wife to Sergeant Contessa. Kasi nag-worry ako sa kanya, hindi ko siya nakikita. Nag-worry ako, hindi ko nakikita. So, sabi nung isang kasama, I think kaya sinabi, di ba, nung si Kuya, kung pwedeng record ninyo. And confidentially, nasend sa akin. Sinend niya siguro dun sa isang kasama niyang ex-marine. So parang sinasabi na ito, buhay naman. Except, kung napansin nyo, ang sinabi niya, di ba, hindi ko lang kung palalabasin ako. Pag pinalabas ako, paalalayan niyo ako. Yun yung Senate hearing dapat Na hindi natuloy. na hindi natuloy. Na kung palalabasin ako, sabi, sige, may contact na kami sa loob and hindi ka namin papalabasin na. The plan then was, pag pinalabas siya, hihilayin namin siya sa office ni Senator Marcoleta. Isisecure na muna namin siya. That was the plan then. Pero yun nga nangyari, hindi lumabas. Hindi siya napalabas. So, di ba yung sinabi doon, number 1, inibang affidavit at ang sinasabi na bayaran ka ni Marcoleta at ni Defensor. And at number 2, wala kang delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Kaya, ito yung panawagan ko ngayon. For the longest time, nanahimik ako, tinitis ko yan, kung ano yung ginawa nila kay Contessa. Pero ngayon naman, ginamit na ninyo sa kaso. Kasama nyo na sa kaso, sinabi nyo na
na yung mga sinasabi niya ay sangkap doon sa final kay Speaker Martin Romualdez, and nananawagan ako kay Ombudsman na kung maaari, within his authority, within his sphere of influence, ay maprotektahan na, makuha si Sergeant Contesa, mapalabas na, at maprotektahan siya at ang kanyang pamilya. Dahil ang paniwala ko, Wilson, kung siya lang, hindi matatakot si Contesa. Kung siya lang, hindi atras. Pero, again, narinig nyo naman, di ba? Sabi, titigilan na kayo. Sinabi niya kaso, aatras yung kaso sa'yo, yun yung kaso sa affidavit na i-file sa Manila. Na sinabi doon na siya ang kakasuhan pa. So, yun yung binabanggit doon. So, again, thank you sa inyo lahat for that opportunity. Kasi ngayon ko lang ito nilabas. First time. And I hope that this will help Contesa and his family. Dahil, again, siya ang kakampi ng ombudsman sa kasong to. For the record, sir, buhay po ba si Contesa o hindi? Ang last na nakuha kong information, ang sabi nila is buhay, and sabi nila kasama daw yung pamilya. As kung saan, hindi ko alam. Pero I'm sure hindi din siya abroad. Kasi makikita naman sa records kung nag-abroad eh.